Alam na pala nung bus driver at konduktor na inaatake na, ba't diniretso pa rin sa Roro? So ito nga po mga bayan, umabot na po kay Senator Rapi Tulfo sa Tulfo in Action. Pangyayari sa isang OFW na nag-viral kamakailan lang. Matapos nga po itong matagpuang wala ng buhay sa loob ng series bus sa lungsod ng Cebu, ng Sibulan, Negros Oriental. At ang bus company ay pananagutin ni Senator Rapi Tulfo dahil po sa kapabayaan ng driver at konduktor. Dahil nga po salit ito ay dalhin sa ospital. Ang OFW na pasahero nila ay diniretso pa nila ito sa Roro kahit na alam ng driver at konduktor na masama ang pakiramdam ng pasahero nilang OFW na kinilala na si Wilma Osak Kalidgid, 42 years old, na taga Manuyod, Negros Oriental. Para nga po sa karagdagang impormasyon, narito po ang buong video kung bakit po nasabi ni Senator Rapi Tulfo na kailangan panagutin ang company bus kung saan nga po namatay ang ating kababayang OFW. Magandang hapon po, Captain Sima Franca. Napatawag po kami tungkol dito kay Wilma Auza na natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang bus. Ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon tungkol sa insidente? Based on our investigation, Senator, si Wilma Kanya Auza, sumakay ng bus, galing pa siya ng Cebu, Okay. then papuntang port ng Bato sa Matsaw, and then yung bus ng yung bus na sinasakyan galing ng Cebu, Roro yan, papunta dito sa Negros Oriental, and then Okay. sa bus pa lang, Senator, yung the late victim Wilma Kanya Auza ay tinulungan na yan dahil parang nahihilo na siya. So may certain nakatulong sa kanya ng mga tao doon. Ay, mga kasama niya sa bus, mga pasahero din. Oh, mga pasahero rin din. Parang nahihilo siya din. Binigyan siya yung mga essential invocation like ng white flower, polar bear, para masingot niya. So, nang dumating sila sa port ng Bato, yung sa Matsaw, yung Roro, yung series na sinasakyan nila, hindi na siya bumaba ng bus para magkuha ng ticket na naman para patawid dito sa Negros Oriental. So, Okay. para nagutos na siya na hindi siya makagalaw, uncomfortable po siya. Bakit hindi po diniretso nung driver ng bus sa ospital o pinakamalapit na ospital? Etong biktima, gayon pala, nahihilo na siya at merong sign na parang inaatake na. Bakit diniretso pa rin sa Roro? Yan ang tanong na hindi ako makasagot dyan, Senator, dahil hindi man jurisdiction natin yung palang sa Cebu palang nangyari yan, Senator, sa island ng Cebu. Ito yung sinasabi ko pag naghihiring. Dapat yung mga bus, meron yung mga first aid kit sa loob ng bus. And then tinitrain yung konduktor at bus driver ng first aid. At dapat alam nila kung yung sitwasyon ng pasahero nila, kung yan ay inaatake na sa puso, kung ano pa man, ididiretso na sa ospital. Itong ginawa ng bus, itong driver, idiniretso sa Roro. Yes po. Maling-mali. Kung diniretso to sa ospital, baka naagapan pa. Tama po. Anong pangalan ng bus? Ceres po. Ito, Idol, marami pong nagtag sa atin at nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa isang OFW na nasa loob ng isang bus na nawalan po ng buhay noong August 4 din ng 8:50 a.m. sa May Sibulan, Negros Oriental. Bago ang lahat po, Sir Rowel, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, sir. Thank you, sir. Ito nga po, sir, sabi ng mga pulis, lumilitaw sa kanilang investigasyon, inatake sa puso na po itong inyong misis. Pero ang sa akin naman, alam na pala nung bus driver at konduktor na inaatake na, ba't diniretso pa rin sa Roro? Sa halip, dapat pinakpo sa pinakamalapit na ospital. Mali natin, baka naagapan pa, di po ba? Tama po. Dapat nga yun ng hospital pa para maagapan. Yun nga po, kasi nahihilo daw, hindi na makahinga, kaya nga may mga kapapasahero doon nagbigay sa kanya ng white flower, kinukomfort siya. Yun palang senyalis na yun na mayroong malaking health problem na itong. So dapat yung konduktor, sabi ko nga sa mga hearing sa DOTR, trained na para ma-spot nila, trained sa first aid, at kapag nakita nila talagang hirap na makahinga o mukhang atakein sa puso, tinakpo sa pinakamalapit na ospital, hindi sa Roro. Ito nagari. May pananagutan ba dito yung bus company, driver, konduktor? Sa ganyan po mga kaso, Senator, kailangan natin tandaan yung applicable degree of diligence po, no? Ang tinatawag nating extraordinary diligence. Kailangan handa po lahat ng ating mga public utility vehicles at kanilang operators mag-handle ng
ganitong situation, emergency situation, kahit po ito ay medical, hindi strictly transport related. Dahil po dito, Senator, parang napalala ang condition, there was a medical condition on board, so wala po silang emergency response protocol. I would say that this is a negligent act by a public utility operator, so they might be held liable for this po, Senator. That's what I thought so. And then sa susunod nating hearing sa public services, Yes, i-push natin na kailangan lahat ng mga public utility bus, mga driver Yes. at conductor, magkaroon ng training. Di ba? Yes po. At least meron pong basic first aid man lang because marami pong nangyayari na medical conditions during a long trip. Tulad po na lang ng mga flight attendant na marunong yung basic life-saving skills po. Dapat siguro meron rin po ang ating bus drivers. Di ba? At ang pagkakalam ko dyan, pag halimbawa may nahihilo, tulad nangyari dito kay Ma'am Wilma, sasabihin niya ng bus driver o conductor, meron ba ditong nurse o meron ba ditong doktor na pasahero? Yes, yes. Ganon dapat. And then, idiniretso Yes. na agad yung bus sa pinakamalapit na ospital, hindi sa Roro. Ayun, hindi na bumaba kasi natuluyan na yung victim. Di ba? Yes po, Senator. Ang nakakalungkot dito yung owner po or operator nitong bus line, parang wala po sigurong standard protocols na dapat gawin pag may medical emergency on board. Wala nga kasi ang nangyari, sa halip na yung conductor dapat na supposed to be trained na sinasabi natin palagi na siyang mag-aasikaso dito sa biktima na nahihirapan ng huminga, yung mga kapwa-pasahero lang ang mga tumulong, which is wrong. Yes. Again, it goes back po dun sa kinakalimutan lagi ng ating operators that they're supposed to exercise extraordinary diligence po. Okay, sige. Sa susunod natin hearing, i-push natin Yes, ito. And then tingnan natin kung anong pwedeng mai-sanction dito sa sa bus company dahil Yes, po. sa kapabayaan. Yes po, Sen. Aside from the, of course, civil damages because of the negligence, baka meron rin po tayong, kumbaga sa license po nila or sa kanilang certificate of public convenience, baka may suspension pong maipataw. Yun, very good. Captain Simafranca, sir. Yes, Senator. Okay, salamat po sa ginawa niyong thorough investigation. Ginawa niyo po yung dapat Yes, sir. gawin. We'll take it from here. Tingnan ko kung ano po may tutulong namin sa pamilya ng biktima. Salamat po, Captain, ha? Captain Simafranca. Welcome, Senator. Sir Ruel, meron pa daw po kayong balance sa punerarya. Ako na pong sasagot noon. Kung magkano po yung balanse ninyo at kung ano pa pong kailangan ninyo para mabigyan ng maayos na libing yung si Mrs. Okay po? Thank you, sir. And then, susubukan din po namin na ito pong bus company panagutin dahil sa kapabayaan tulad sabi po ni Attorney Garrett. Attorney Austria, sir. Wala ho bang pananagutan dito yung bus company? Because I've been saying this all along nung nagawa ko ng mga inspection sa mga different bus companies, sa mga unit ng bus, na dapat mayroong first aid kit sa bus, tapos dapat yung conductor o driver pareho, at least man magkaroon ng basic training sa first aid. Sa kaso po nitong biktima, sana man lang nung makita nila na nahirapan na yung biktima makahinga, tinakbo sa pinakamalapit na ospital. Bakit diniretso sa Roro? Ano sa palagay niyo po, Attorney Austria, sir? Yes, Senator. Actually, isa po sa mga terms and conditions ng mga prangkisa po or CPC is to ensure that yung pong ating public land transportation, that the operators can provide a safe public land transportation. I think that is part of the safety aspect po, yung pagkakaroon po ng mga medical kit. Tama po, Senator Rafi, that they should know, kahit po yung mga basic first aid procedure, or at least kung nakikita na po na nahihirapan yung isang pasahero, to alert the proper authorities po or medical personnel kung hindi po sila marunong, Senator Rafi. Yes, o dili kaya po, idiretso na lang po sa pinakamalapit na ospital or tatawag na ambulansya, stop mo na sa tabi. Bigyan mo na ng first aid na procedure itong victim, etc. Di po ba? Tama po. I agree with you, Senator Rafi. Sa susunod po na hearing sa public services, obligahin ko na po talaga, ipupush ko na lahat ng mga bus may first aid kit. Yun ang hinahanap ko dati palagi. At lahat ng driver at conductor dapat pumasa muna sa isang first aid training bago sila sumalang maging conductor o bus driver. I agree, Senator Rafi, considering na ang dala-dala po or ang public transportation po, marami pong pasahero at hindi lamang po dapat marunong sa traffic laws, rules, marunong magmaneho at hindi lamang po marunong sa road etiquette, but at the same time, yung pong basic life-saving procedures, Correct. dapat po marunong din po sila. Mas magiging beneficial po sa ating commuting public
knowing na yung pong mga conductor at driver marunong po ng basic life-saving procedures. Attorney Austria, gusto ko pong panagutin niyo po itong bus company. Yes po, Senator Rafi. Imbestigahan niyo po ito on behalf of the relative of the victim. Pailan niyo po ito ng civil case. So kung ano man po yung pwede niyo ma-sanction dito. Ipaparating ko po sa ating chairman na mag-i-issue po ng show cause order para po mapanagot or at least maimbestigahan kung ano po ang nangyari dyan po sa unfortunate incident na nangyari po sa isang pasahero. We'll get back to you next week po, sir. Maybe imbitahan po namin kayo sa hearing. Salamat po, sir. Yes sir, thank you po Senator Rafi. So, Attorney Garrett, i-hearing natin next week. Napatawag natin itong CRS Yes po, Sen. at asosasyon ng mga BOS, DOTR, LTFRB, LTO, lahat. Yes po. The works. Yes po, Sen. Okay. Yes po, Sen. We will invite them all po and we will draft the resolution na po, Sen. Very good. Sir Ruel, Sir, huwag niyo po ibababa yung telepono. Sabihin niyo po lahat ng kailangan niyo pong tulong at yan po ibibigay ko sa inyo po. Salamat po sa tiwala at nakikiramay po kami muli, Sir Ruel. Magandang hapon po, sir. thank you, sir. So yun nga po mga kabayan, sana po ay tuloy-tuloy na ang tulong na may bigay ni Senator Rapi Tulfo sa pamilya ng ating kababayang namayapa at mabigyan ng hustisya kung totoo ngang may kapababayaan ang bus company, mga kababayan.